ng paglilibing sa Panginoon. Sinasabi natin sa pagpapahayag ng pananampalataya, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Tunay ngang bahagi ng misteryo paskwal ni Kristo ang kanyang kamatayan at pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ipinahihiwatig nito ang lubos na pakikiisa ni Kristo sa ating kalalagayan, maliban sa kasalanan. Ipinahahayag nito ang isang paanyaya para lumaya mula sa kasalanan at kamatayan. Ito na nga ang panahon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Santa Maria de Chipre, Santa Maria, Madre de Juan Marcos Evangelista, ina ni San Juan Marcos Evangelista. Matapos makalaya si Pedro mula sa kulungan na isinalaysay ni San Lucas, si Pedro ay nagtungo sa bahay ni Maria, ina ni Juan na tinatawag na Marcos, kung saan maraming nagkakatipod upang manalangin. Ang imahen ni Santa Maria ng Chipre ay nasa pangangalaga ng pamilya Alfonso. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Monica, El Divino Rostro, ang babaeng nagpahid sa mukha ng Panginoong Hesukristo. Ang tagpo ng pagpapahid sa mukha ng Panginoong Hesukristo ay ika-6 na estasyon sa lumang daan ng krus. Ang imahen ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Mapalad. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. La Samaritana. Ang pakikipag-usap ng Panginoong Hesus sa isang babaeng taga-Sicar, Samaria sa tabi ng balon. Si Santa Potina ng Samaria na kilala din sa tawag na La Samaritana ay ang babaeng tinutukoy sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na nakausap ni Jesucristo sa tabi ng balon ni Jacob. Ang Potina ay mula sa salitang Latin na nangangahulugang inumin, maiinom o maaaring inumin. Matapos niyang makilala si Jesucristo, siya ay nagpatotoo sa maraming Samaritano. Ang imahen ni Santa Potina ay nasa pangangalaga ng pamilya Loyola. Santa Potina ng Samaria, ipanalangin mo kami. Kapatid nina Santa Marta at Santa Maria ng Betania. Tumangis si Jesus nang mamatay si Lazaro bago niya ito muling binuhay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang anak ng Diyos. Ang imahen ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ng pamilya Lopez Avilla. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. At Santa Marta de Betania, tagasunod at kaibigan ng Panginoong Hesukristo, kapatid ni na San Lazaro at ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, si San Maria ng Betania ang babaeng naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Siya rin ang babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa paan ni Hesukristo at pagkatapos ay pinunasan ng kanyang buhok.
Ayon naman sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Santa Marta ay ang babaeng abalang-abala sa paghahanda noong dumalaw si Jesucristo sa kanilang tahanan sa Betania. Ang mga imahen ni Santa Maria at Santa Marta ng Betania ay nasa pangangalaga ng pamilya Solis. Santa Maria at Santa Marta ng Betania, Ipanalangin mo kami. Kusa. Asawa ni Kusa na lingkod ni Herodes Antipas, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo at saksi sa kanyang kamatayan. Si Santa Juana ay isa sa mga kababaihan ng Israel na may kaugnayan sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, si Santa Juana ay kasama sa mga naging saksi sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang imahen ni Santa Juana ni Cuza ay nasa pangangalaga ng pamilya Hostin Baste. Santa Juana ni Cuza, ipanalangin mo kami. Salome, ina ni San Juan Evangelista at Santiagong Matanda, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ayon sa tradisyon, si Santa Salome ay isa sa 3 Maria. Siya ay isa sa mga banal na mga babaeng tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo, tumulong magtaguyod ng ministeryo at umaagapay sa kanyang paglalakbay at naging saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng pamilya Manuel. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina ni Santiagong Bata at San Judas Tadeo, tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesus at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Sa pagiging esposa niya kay Cleopas, kung kaya siya ay nakilala bilang Cleofe. Kilala rin siya bilang Santa Maria Jacobe, isa sa mga tagasunod at tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo na naging saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahe ni Santa Maria Cleofe ay nasa pangangalaga ng pamilya Dulay Mapanood. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. De Cappadocia, ang sundalong Romano na sumibat sa Panginoong Hesus. Siya ang sundalong umulos sa tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng isang sibat. Ayon sa tradisyon, ang dugong dumaloy mula sa banal na tagiliran ang nagpagiling sa kanyang mata at nagpabago sa kanyang puso. Ang imahen ni San Longhino de Cappadocia ay nasa pangangalaga ng pamilya Oismer Luz. San Longhino, ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Padre Jesus, traspasado, La Sagrada Lanza. Ang pagsibat ni San Longhino sa tagiliran ng Panginoong Hesus. Ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay inulos sa tagiliran ng isang kawal sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy dito ang dugo at tubig. Ang imahe ng El Traspasado ay nasa pangangalaga ng pamilya David. Jesucristong inulos ang tagiliran. kaawaan mo kami.
Yun, el descendimiento, ang pagbababa sa bangkay ng Panginoong Hesus mula sa krus sa pangunguna ni na San Jose de Arimatea at San Nicodemo. Ayon sa Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay ibinaba mula sa krus sa pangunguna ni na San Jose ng Arimatea at San Nicodemo upang ihanda ang bangkay sa paglilibing. Ang imahen ng La Deposición ay nasa pangangalaga ng pamilya Torres Laurito. Jesucristong ibinaba sa krus. Kaawaan mo kami. Ang bangkay ng Panginoong Hesukristo sa kandungan ng mahal na Birheng Maria. Matapos na si Hesukristo ay mamatay sa krus, siya ay binaba at buong pagmamahalan na kinalong ng kanyang nagdadalamhating ina. Ang imahen ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya Ambaye. Jesucristong nasa kandungan ng mahal na Birheng Maria. Kaawaan mo kami. Traslado al sepulcro, la Sagrada Mortaja, ang paglilibing at pagpapahid ng mira sa bangkay ng Panginoong Hesus. Ang bangkay ng Panginoong Hesukristo habang inililibing. Matapos ibaba sa krus si Hesukristo, ang kanyang bangkay ay nilagyan ni na Jose ng taga-Arimatea at Nicodemo ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Ang bangkay ni Hesukristo ay inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Ang imahen ng Hesukristo es sepultado ay nasa pangangalaga ng pamilya Mañabo Ardemer. Jesucristong inihatid sa huling hantungan. Kaawaan mo kami. Santo Entierro, el Santo Sepulcro, Nuestro Señor Padre Jesús Yacente. Ang bangkay ng Panginoong Hesukristo habang nakahimlay sa libingan. Matapos may handa ang bangkay ng Hesukristo, ito ay inihimlay sa isang bagong libingang pagmamayari ni Jose na taga-Arimatea, na matatagpuan sa isang halamanang malapit sa pinagpakuan kay Hesukristo. Ang imahe ng El Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Enciso Gadina. Jesucristong nakahimlay sa libingan. Kaawaan mo kami. Ang lihim na tagasunod ng Panginoong Hesukristo at nagpaubaya sa kanyang bagong libingang bato. Tubo sa bayan ng Arimatea, siya ay isang mayaman, kilala at respetadong miyembro ng Sanedrin, at isang kapitapitagang tagapayo na naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangangalaga ng pamilya Torres Jago. San Jose de Arimatea, Ipanalangin mo kami. Demo, ang lihim na tagasunod ng Panginoong Hesukristo at tumutulong sa kanyang paglilibing.
Si San Nicodemo ay isang Pariseo at miyembro ng Sanhedrin, kung saan ito ay ang kataas-taasang konseho lehislatibo at batasan ng sinaunang Israel na binubuo ng 70 matatandang bayan na pinangungunahan ng punong saserdote. Ang imahen ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ng pamilya Diaz. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. Ang apostol na kinalulugdan ng Panginoong Hesukristo. Si San Juan ay anak ni Zebedeo at Santa Salome at kapatid naman ni Santiagong Matanda. Tinagurian ni Hesukristo bilang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mapusok, mga anak ng kulog. Siya rin ang manunulat ng ika-4 na ebanghelyo. Noong nakapako si Hesukristo sa krus, pinagbili na ni San Juan Evangelista na mangalaga at ang ina niya rin ang mahal na Birheng Maria dahil siya ang pinakamalapit rito. Ang imahe ni San Juan ay nasa pangangalaga ng pamilya Encarnacion. San Juan Evangelista at Apostol, ipanalangin mo kami. Elena, Santa Maria de Magdala, apostol ng mga apostol. Ang pangalan ni Santa Maria Magdalena ay tumutukoy sa lugar na kanyang pinanggalingan, ang Magdala, isang bayan sa may bahaging kanluran ng baybaying dagat ng Galilea. Mula sa kanya, 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoong Hesukristo. Kabilang si Santa Maria Magdalena sa mga tagasunod at lingkod ni Hesukristo at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Ang imahen ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya Matcha. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los 7 Dolores. Ang pagdadalamhati ng mahal na Birheng Maria sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Isa sa mga 7 hapis ng mahal na Birheng Maria ang pagkamatay ng kanyang anak na si Hesukristo. Sinabi sa kanya ni Simon, "Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ng pamilya Reyes Quiambao. Santa Maria, inang nagdadalamhati, ipanalangin mo kami.